kaso naman ng dengue sa ating bansa, tumaas daw po ng 40% ngayong taon ayon po sa ulat ng DOH. Ibabalita yan ni Jimboy Tihano. Jimboy! Paboritong pamahayan ng mga lamok ay ang mga maruruming lugar, gaya ng imburnal, alulod ng bahay, gayon rin ang mga drum na may lamang tubig. Kaya naman, ang Department of Health o DOH, walang sawang nagpapaalala sa publiko na maging responsable o maging malinis partikular sa mga tahanan. Dahil ang sakit na dengue, walang pinipiling oras kung kailan ito aatake at walang sinisino man, malakas man ang resistensya o hindi. Gaya ng senior student na ito na nag-aaral sa isang kilalang universidad sa lungsod Quezon. Halos 3 araw sa isang pribadong ospital sa Bulacan dahil nakitaan ang mga sintomas ng dengue. Lagnat, masakit yung ko. Parang may pilay ako sa buto, ganun. Mga 1 linggo na rin. Sa datos ng Quezon City Health Department, mahigit 1,000 kaso ng dengue ang kanilang naiulat. Sa buong bansa mula January 1 hanggang February 1 ngayong taon, mahigit 28,000 ang tinamaan ng sakit na dengue. Mas mataas ito kung ikukumpara noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Ayon sa DOH, 40% ang itinaas nito. Dengue pa rin talaga. Ang number 1 reason ng transmission ay ang lamok. Vector talaga ang problema. Kung saan ang lugar ay hindi masyadong malinis, merong tubig na stagnant na sinasabi, yun ang magiging source ng ating mga kitikite na nagiging dengue. We have to be very repetitive in reminding our population. Kailangan talaga maglinis, lalo na yung mga naiipon na tubig. And then number 2, yung ating sinasabi na use self-protection. Importante rin yan, no? Yung ating pagsuot ng mga damit. Kasi maaaring malinis ang paligid natin, pero kung tayo naman ay namamasukan sa trabaho o kaya sa eskwelahan, at doon natin maaaring makuha yung kagat ng lamok, magkakaroon pa rin tayo ng dengue. Ilan sa palatandaan kung ikaw ay may dengue fever? Mataas na lagnat na aabot sa 40 degrees centigrade, rashes o pamamantal, at pananakit ng ulo partikular sa likuran ng mata. Sa mga mas advanced na cases ng dengue, mas severe cases, merong pagdurugo sa gilagid. Pwede rin yung dumi, yung ating dumi nag-iiba ng kulay, nagiging itim or nag-change siya ng color. Ang ganitong sintomas ay dapat na agad ikonsulta sa doktor upang maagapan at hindi mauwi sa napakalalang sitwasyon. Search and destroy dun sa mga lugar na pwedeng pamahayan ng mga lamok at magiging kitikite na magiging dengue. So lahat ng tubig sa paligid na naiipon, hindi lang yung madumi, no, pati yung malinis. By the way, yung mga use self-protection, yung mga damit nga ho, mahabang manggas, mahabang pantalon, o kaya gumamit ng mga lotion or spray na pangtao, na pangbalat na insect repellent. Jim Tihano, para sa 100% balita.